Hello, Kath Dan fans! Kath, wala nang maihiling na iba pa, no? Kay Alden because he's the most perfect husband soon, mga kasembreros. Tapos, si Mami Min, papasok sa PBB. Ito yung kanilang parang ano dito, insinuation, mga kasembreros. Kasi nga may parang mother's edition, something like that, mga kasembreros. Pero ko-confirm pa natin yan, no? Mga Kathnatics. Pero bago yan, update muna tayo. Doon sa may McDo ni Alden, na-interview din pala si Bea Binene. Hindi ako sinasama to. Yung nasama ko lang nakaraan ay si Barbie at saka si Christopher Martin. Tapos si Bea Binene, na kung ano yung masasabi niya kay Alden, ay hindi ko na nasama, mga kasembreros, no? Sa sobrang dami ng items, sorry po. Tapos ito mamaya, papakinggan natin ito. Papakinggan natin ito mamaya, mga kasembreros. Congratulate niya si Alden. Tapos sabi niya ay padami ng padami ang kanyang negosyo. We're so proud of you. Ang ganda ng branch mo. Always remember that we're always here for you. Sabi niya, sana mas marami pang negosyo at saka mas marami pang success, mga kasembreros, para kay Sir Alden Richards. So napakabait din ito ni Bea Binene, mga kasembreros, no? Sobrang grounded ng batang ito. So ngayon parang wala siyang soap opera, no? Na parang nababalitang gagawin niya so far this 2026, mga kasembreros. So tapos ito, 21, nag-post si Kylie Laroscain, bagong bukas na McDo ni Alden and Richards and the 5th Heritage Branch of McDo dito sa Philippines na matatagpuan sa... Hindi ko lang alam kasi sinasabi nila na 5th Heritage Branch sa Santa Rosa. Ang ibig sabihin ba nito, pare-pareho sila ng mukha? Parang ganun, mga kasembreros. Kasi kailangan nilang panatilihin ng sabi ng local government doon. Kailangan panatilihin yung culture, yung ambience ng pagiging heritage, no? Pagiging makaluma ng Santa Rosa Bayan, mga kasos. Hindi ko lang alam kung pare-pareho sila ng mukha, no, mga kasos. Palagay ko hindi. Panglima yung kay Alden, no, meron daw 5 branches ng McDo doon na syempre iba-iba yung may-ari, tapos isa doon ng kay Alden. So hindi ko lang sure dito kung yung pare-pareho din sila na itsura. So palagay ko hindi kasi yung bahay na to kakaiba to, no, old na or lumang bahay ito na panahon pa yata ni Rizal. Sabi ng mga nagko-comment doon ay 1900s pa, no, yung bahay na ito, mga kasembreros. So palagay ko hindi, no, hindi magkakamukha. Kasi kung pare-pareho, hindi sana may nag-vlog din na parang pareho ng kamukha ng ni Alden, no, ng kanilang branch. So sabi dito, 5th Philippines, matatagpuan sa Tarasaban. 9:40 PM na kami nakarating, nagpicture lang talaga kami kasi cut off na. Okay. So ito siya, mga kasembreros, cut off na siya ng 9 PM. So hindi siya 24 hours open, no. Sabi niya, take out pwede. So meron silang take out, mga kasembreros, pero yung sa mismong lugar or sa mismong kainan, dining area ay sarado na po siya, no. Open siya but for take out na lang. But the beauty of this McDo branch is giving historic colonial house. No, talagang dami, no, si Kylie Laroscain, no. So isa siyang siguro random na customer or fan na pumunta at saka dumayo doon, mga kasembreros, sa tawag dito sa McDo ni Alden nga sa Santa Rosa Bayan, mga kasembreros. Ang ang galing kasi pagkain is life talaga sa mga Pilipino, kung kaya dinayo nila. Tapos ito, pinost ng isang fan kagabi yung mga pictures ng Catherine dun sa may parang Thanksgiving party ng Salmon Sunday 10 hours ago by Ma'am Donna Meno, Catherine and James and friends, no, sa taping ng Salmon Sunday. Palagay ko malapit na ito matapos, maybe this week or next week, mga kasembreros, no. And I'm parang siguro parang ibabalita nito ni MJ Felipe, mga kasembreros. So aabangan din natin, no, kung malapit nang matapos itong kanilang taping or shoot, mga kasembreros. Tapos dito yung kay Mami Min nga, no, na pwede siyang magkaroon ng PBB Mother's Edition or celebrities o parang mga nanay ng celebrities, mga kasembreros, no. Celebrities Mother's Edition. So kasi dito nung nagpaganda
si Mama Min mga kasembreros sa 01 story ay nag-post si Tita Long Gumatay, no, kagabi 22 hours ago. Sabi niya dito ay, wow, see the looks of Mami Min, she is getting younger. Will there be a PBB Mother's Edition? Pwede. So tapos yung pictures nga ni Mama Min, no, doon sa 01 story mga kasembreros na kung saan ay nagpa-trim, nagpaganda, nagpa-enhance ng kanyang buhok, no, at aura, no, as a whole mga kasembreros si Mama Min Bernardo, no, ang nag-iisang tawag dito, nag-iisang mama ng Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ito yung Pep nag-post mga kasembreros, no, parang na-quote niya yung sinabi ni Ma'am Catherine dito. Sobrang dami kong natutunan from my mom kasi sobrang practical niya na tao. Palagi niyang sinasabi na hindi porket kumikita ka, gagastusin mo lahat. Kailangan mo pa rin mag-save for your future and dapat hindi pa rin magastos. So, you need to balance everything lang at huwag ka ma-overwhelm kapag feeling mo malaki yung income mo this month. Kasi next month, hindi mo alam kung ano yung mangyayari. So, dapat lahat in moderation talaga. Grabe, no? Tama. Ito dapat yung ma-realize ng mga ng mga gaya natin, mga ultimo, no? Pagdating sa income, mga kasembreros. Kasi si Mami Min talaga napaka-practical. How much more dapat yung mga taong, alam mo yun, na hindi mapakulang paminsan yung income sa kanilang gastusin, kulang sa pagkain, kulang sa mga bills na mga babayarin, mga utang, and so on. So, dapat ganito, no? Kasi tama, no? Kasi yung income mo, kunwari, malaki yung income mo ngayong buwan. Hindi mo alam sa susunod na buwan, tatawag dito, parang mahina yung income, no? Mahina yung matumal yung income mga kasembreros, di ba? So, which is dapat na talaga na maging maingat, maging moderate tayo mga kasembreros at huwag maging magastos sa lahat ng bagay. Kasi yun ang nangyayari, no? Lalong-lalo na ngayon, yung GCash, parang nag-offer na rin ng mga credits at saka utang yung TikTok Shop, yung GCash, no? Nag-offer sila ng mga loan. Nag-offer sila na pwede kang mangutang, manghiram ng pera, tapos babayaran mo na lang. So, may negative at saka may negative at positive effects naman yun mga kasembreros kapag tayo po ay kumuha pa na inganyo na mangutang mga kasembreros. Kasi kung mangutang ka lang naman tapos gagamitin mo sa gala for example, bakasyon for example, or parang luho lang or leisure, libangan, or parang gusto mo lang ma-entertain pero hindi mo in-invest, no? May mga nangutang naman na in-invest nila. It's mangutang sila ng 25,000 tapos papabili nila ng puhunan or gagawin nila ng puhunan. So, sa isang negosyo, tapos mag-click, no? So, ganun siya mga kasembreros. Pero yun, not all the time kasi ay pero dito sa probinsya, marami kang pwedeng lalo na kapag mag-invest ka sa hayop, no? At ipanalangin mo sa Panginoon na ganoon siya mga kasembreros. Tara na puntan tayo sa usapang business, no? Pero yun po, no, talaga nakaka-learn tayo ng aral, no, from Mami Min na expert po sa negosyo at saka paghahawak ng pera or income mga kasembreros. Tapos ito, si Ma'am Tracy, nag-post siya kagabi ng kanyang kuha din doon, no? Sa McDo ni Alden, nung blessing pa ito mga kasembreros. So, siya mismo nag-post nito sa kanyang TikTok account mga kasembreros. Sobrang bait siguro ni Ma'am Tracy, no? Si Ma'am Tracy Garcia mga kasembreros na nakalimutan ko yung posisyon niya sa gym pero alam ko pataas lang posisyon ni Ma'am Tracy Garcia sa GMA Network mga kasembreros. So dito ay nag-post siya ng mga na-compile niya na pictures, no, kasama sina Ma'am Margot, ayun si Ma'am Margot Torres, yung pag-bless in dyan sa sina Ma'am Bebe Nene, Barbie Fortesa, Christopher Martin, and the rest mga kasembreros, of course si Alden, Mama Ten, no, mga kasembreros. So sobrang cute lang, no, ni Ma'am Tracy Garcia mga kasembreros na kung saan ay nag-post din siya sa kanyang sa kanyang TikTok account mga kasembreros. Tapos ito, nagselos. Ang cute na magselos ni Catherine kay Alden mga kasembreros, no?
nagselo si wifey, nagselo si kasi 'di ba ilang beses nagselo si pero ito pa sa Hello Love Again na movie mga kasembreros. Ang cute na magselos na asawa si Ma'am Catherine mga kasembreros, no, kung siya po ay asawa ni Sir Alden Richards or ni Ethan sa totoong buhay. Dalawang beses yata, ay hindi, tatlo. Oo, tatlong beses nagselos si Joy kay Ethan eh. Una dun sa may nung bumisita si baby sa bahay nila mismo. Tapos yung pangalawa yung nasa picnic. Tapos yung pangatlo yung nag-confrontation na sila sa bahay mismo mga kasembreros, na yun nga no, na sumabog na sa galit nasumabog na sa galit si Joy mga kasembreros. So hindi na nasama dito sa video, pero yun po no, sabi dito ay ang cute na magselos ni attorney mga kasembreros. Nagselos ang wifey. So ayan, tapos ito, next item natin, kailangan matutunan din natin ito from Ma'am Catherine mga kasembreros. Stop the hate, no bash, just support your idol, sabi ng isang fan. Pero nga no, sabi ni Tita Long Gumatay na na-mention sa kanya ni Catherine na wag na lang patulan, no, be happy, wag nating pabayaan ang ating sarili, sabing ganun ni nung time na nagkita si Tita Long Gumatay sa isang event, or parang hindi siya event eh, parang ano siya doon, parang may conference or parang may ginawa si Ma'am Catherine meeting doon sa ABS-CBN, tapos andun din si Kat mga kasombrero, si Tita Long Gumatay. So yun, sabi daw ni Tita Long Gumatay sa kanya, kung anong masabi niya sa mga bashers ay wag na lang patulan, no, enjoy na lang natin ang buhay. So wag na lang silang pansinin. So yun ang sabi niya Kat mga kasombreros. So dito naman ay bata na Kat at saka dalaga na Kat mga kasombreros. Sabi ni Domi, sabi kasi dito may basher kasi dito. Super sinungaling talaga yang Kat. Flat yung ilong niya nung bata, ngayon bakit naging medyo matangos na? Ayaw niya aminin na pag na pinaritoke ilong niya eh. May pruweba na ritoke ilong niya. So hayaan na natin siya mga kasombreros, no? So anong problema kung nagparitoke, pero hindi naman kailangan magparitoke naman kasi sinasalahin nila yung matatangos ang ilong mga kasombreros from Mama Min down to her mga ate and kuya mga kasombreros. Tapos ito na yung sinasabi ko na parang in-unfollow picture ng mga artistang in-unfollow ni Liza Soberano sa kanyang Instagram account, no? Si Enrique Hill, hindi ko na itong singkit. Sino kaya to? Andito rin si James Reid, in-unfollow niya rin si Kat, in-unfollow niya rin mga kasombreros. Tapos hindi ko lang kung sino itong singkit mga kasombreros, no? Kung kilala niyo po ay pa-comment naman po mga kasombreros. Tapos 13 hours ago, no, na-feature din ng Albinizer itong Dr. O Skin Lab na tarito na bagong endorsement nga ni Alden na pinost noong nakaraang gabi sa kanyang Instagram, Facebook at TikTok account mga kasombreros, no. So Dr. O Skin Lab new model ambassador. So actually matagal na si Sir Alden na ambassador, nag-post lang siya ulit, no, para ma-refresh mga kasombreros yung kanyang brand endorsement. Tapos ito si Mark Baumgartner, 'di ba? Si Mark Baumgartner, dito ko nalaman mga kasombreros na hindi lang pala si Ma'am Catherine yung kanyang inaayusan. One day ago nasa Manila siya kasama sina Pia Wurtzbach Johnsy at saka si Jeremy Johnsy na kanyang husband nga mga kasombreros, no. So parang siya rin pala yung nag-aayos ng mga artistang ito or ng iba pang mga sikat na artista mga kasombreros and beauty queens. So wala man siya dito sa picture na pinost niya. Si Mark Baumgartner na minsan na ring inisyuhan ng mga tao mga kasombreros nga, no, dun sa may Tatler Ball Asia nila mga kasombreros. Na kung saan ay yun nga, no, nakita silang magkasama or tawag dito kasama sa isang picture mga kasombreros, kasi nga siya yung isa sa mga designers ni Ma'am Catherine mga kasombreros na malupitan. Pang malupitan pala ito si parang pang international designer
yung kanyang peg or yung kanyang aura or kanyang level niya mga kasombreros. So, yun po, no? So, ibang klase, parang akala ko si Ma'am Catherine lang kanyang inaayusan mga kasombreros, so hindi pala. Marami pala mga artista, mga kasombreros na kumukuha rin sa kanya na magpaayos mga kasombreros. So, yun po. And then ito, next, sige, yung main topic na natin or main item mga kasombreros yung atin pong itatopic na kung saan ay sabi ng Catherine Forever, pinost niya kahapon, may mga bagay na hindi mo na hinihiling kapag nagmahal ka ulit. So, sabi ng mga tao dito, wala na ibang mahihiling pa si Ma'am Catherine mga kasombreros kay Alden kung magiging mag-asawa sila. Kasi, di ba imagine mga kasombreros yung family upbringing, yung kanyang character mga kasombreros ni Alden, unang-una dito yung pagiging godly, yung pagiging maka-Diyos niya mga kasombreros, yun talaga yung pinaka-punot dulo ng character niya mga kasombreros at ng kanyang family mga kasombreros. And one time, di ba dun sa may special line clear braces, tinanong siya, di ba, na tawag dito, na paano nila nagagawa yung pagiging creative, yung pagiging tawag dito, yung pagiging successful, yung kanyang pagiging alam mo yon, yung parang something na may unique mga kasombreros kay Sir Alden at sa kanyang team. So yung unang-una niya talaga na na-mention dun is faith, no? Yung kanyang paniniwala mga kasombreros sa Panginoon na nagdala ng success, no? Ng victory, ng creativity, ng patience, and other good characters mga kasombreros, yung iba nga outstanding characters talaga mga kasombreros, no? Kasi yung sa McDo niya, yung sa tapos halos lahat nagagawa niya, maging director, actor, CEO, producer, mga kasombreros. So talagang concert, nag-concert pa siya. So sabi ng mga tao, paano nagagawa yun? So kasi nagulat sila na sa dami-dami ng ginagawa ni Alden, paano siya nakakagawa ng ganoon mga kasombreros, na come to think na sobrang busy ng kanyang schedule. Parang kumaga pa ang lalaking walang pahinga. Yun nga, no? Sabi niya talaga ay pananampalataya unang-una sa lahat. So of course, the dedication, yung kanyang tawag dito, yung kanyang pagiging masipag and so on, down to earth, no? And you know all those stuff mga kasombreros, no? Yung kanyang tawag dito, yung ugali na hindi hambog. Kasi kahit na magaling ka mga kasombreros, kung hambog ka or may attitude ka mga kasombreros, ay hindi ka talaga gugustuhin ng mga producers at ng mga kasamahan mo sa trabaho. So kasi marami namang magagaling, matatalino, kung hindi naman professional for example, or hindi naman down to earth, hindi naman approachable, hindi naman friendly, hindi naman mapagkumbaba, no? So ganun siya mga kasombreros ba? So kung kaya character over creativity, character over excellence, character over intelligence or knowledge mga kasombreros, kasi kahit matalino ka or mataas ang iyong posisyon, kung ang character mo naman ay bagsak, so bagsak pa rin siya mga kasombreros. So ganoon siya, no? Kung kaya yes, tama naman magkaroon tayo ng ganitong mga outstanding characters, but huwag nating kalimutan ang character na pinakamahalaga sa lahat. Tayo pa niya dito, hindi dahil mababa ang standards mo, kundi dahil alam mo na deserve mo. Yung hindi ka kinakabahan sa katahimikan, yung hindi mo kailangan mag-isip ng kung ano-ano bago matulog. Yung pagmamahal na hindi magulo, hindi pala isipan, hindi perpekto, pero totoo, payapa at sabay kayong tumitingin sa isang direksyon. Tama, no? Which is ganun ang Catherine mga kasombreros. No, they look at the same direction. Futuristic, no? Projects, family orientation, and so on mga kasombreros. Family first ang Catherine mga kasombreros. They enjoy their family bonding, no? Kasi alam nila na kapag nag-separate na ay settling down na yun mga kasombreros. Tapos ito, si Dr. Mads Chavez Martin, may bago na work si Doc Mads. Part-time kahera yesterday before doing. Since siya na doktora siya, pero parang pumunta siya dun sa McDo ni Alden at naging cashier muna. So ang daming likes, 806 ang likes mga kasombreros, no, ni Dr. Mads. Tapos nagpo-picture siya of course kina Daddy Bane.
Sir Alden and the rest of the McDo crew, mga kasembreros doon. Tapos ito, si Lex Moto, congratulations. Ang nakakatuwa dito, ito na yung picture, mga kasembreros ha, na sinasabi natin. So Lex Moto, 3 days ago, congratulations. Nag-congrats siya kay Alden dun sa pag-open ng kanyang McDo sa Santa Rosa. Tapos, kanina, ay 5 hours ago, kaka-McDo mo kay Alden, hika pa more. So, nahika siya, mga kasunod. Sana gumaling niya si Lex Moto, mga kasubros, kasi sobrang solid nito na Aldenatic, no? Hindi ko na alam kung nahika siya sa sobrang kain na mga fried, mga kasubros. Kasi yung labis na fried, ay ano din po yun, sobra-sobra ng mga fried na mga pagkain ay hindi rin po maganda, lalo na kapag meron tayong issue sa kalusugan. Or baka napagod siya sa sobrang dami ng ginawa, or kakahabol doon sa sa McDo, sa grand opening at saka sa blessing, mga kasembreros ni Alden. Hindi ko lang alam, no? Kasi wala siyang nilagay dito. So sabi niya lang dito ay kaka-McDo mo kay Alden, sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n. Pero ano ha, alagaan mo po, Sir Lex, yung iyong kalusugan. Kasi mahirap na naman, napabayaan po ang ating health po, no? So kaya dapat po ay alagaan po natin. Tapos ito, pasegwihan ko ito ha. Si Mayor Mark Alcala nag-post kahapon ng kanyang ginawa. Discussed connectivity initiatives with Globe to support the city's continued growth. So walang Kath dito, walang Catherine Bernardo. Purely nagtatrabaho si Mayor Mark Alcala, mga kaswas. Tapos ito, next item tayo, 23 hours ago, 5 missions accomplished. No, Ken Creative Design sa mga kaswas doon sa McDo ni Alden. Hindi ko na alam kung ano yung mga mission na ginawa nila, pero definitely yun ay paggawa, no, at saka pag-create ng mga disenyo dun sa McDo ni Alden. So ito yata yung mga ginamit, no, na pang-disenyo sa McDo ni Alden, mga kasos, na nakasakay sa kanilang truck, or parang ano siya, yung pag-parade nila, mga kasos. So parang sila rin pala yung gawa, no? Ang galing. Sila rin yung gumawa ng ng parade na truck ni dito ni Alden, mga kasombrero. So ang kulit, no, ang cute pala. So yung truck na sinakyan ni Alden ng pagparade, parang naka-vintage din yung type niya. So sila rin pala nagdisenyo ng sasakyan. Ang galing, no? Parang all-in-one ang team niya, Ken, mga kasembreros. ang lupit niya, Pops Ken, no? Ng Ken Creative Design. So marami sila, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 sila, 2, 4, 6, 8, 9, or 10, mga kasos. 2, 4, ano pa ako magbilang? 2, 4, 6, 8, no? 10 sila, mga kasembreros. So tamang-tama, kasi libre naman ang pagkain, no, ni Pops Alden, mga kasembreros ng McDonald's Happy Meal. So, tapos ito, si Ken, hindi ko alam kung may inaayos pa sila sa sa McDo, mga kasos, pero may isang post siya dito na Pride of Lucban 35 minutes ago. Maraming salamat sa suporta, kapatid Renren Lipit. So hindi ko alam dito kung sino si Renren Lipit, mga kasembreros, no? Santa Rosa, Laguna, Philippines. So ito yung kanyang location na nakalagay, mga kasembreros, no? Si Ken ng Ken Creative Designs. So marami siyang pinopost so kung saan siya mapunta kasama ang kanyang team, or siya mismo, mga kasembreros, ay talagang nagpo-post si Ken, mga kasembreros, which is definitely nakakatuwa, mga kasembreros, na ugali, no? Kasi na-update din po tayo, mga kasembreros, ng kanyang mga ganap. So ganun siya, mga kasembreros. Actually, that ends our Kathden items, no? Sana po ipakinggan po natin ang Word of God, and pakinggan natin si Ma'am Bebe Nene, ha? Tapos yung Word of God na sobrang ganda, mga kasembreros. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Then, congratulations ulit for another achievement, of course. Padami ng padami ang iyong mga negosyo, and we're always very proud of you. Ang ganda ng branch mo, and always remember that we're always here for you. At sana mas marami pang branches at mas marami ka pang negosyo ang buksan at maging successful. Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title po natin ay Tagatupad, Hindi Tagasira. Kapupulutan natin ito ng matindi at saka mabuting aral, mga kasembreros. Matthew chapter 5
verse 17, "Do not think that I, Jesus Christ, came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill." So ito mga kasamaros tagatupad at hindi tagasira. Sa mga hindi gaanong nag-aaral ng salita ng Panginoon mga kasambreros, isipin nila na si Jesus Christ, unang-una ito 10 utos, ginawa niya nilang 2. Diba? Meron tayong 10 utos from the law of Moses, no? You shall love the Lord God, you shall have no other gods before me. You shall not murder, you shall not commit adultery. So, sa 10 utos na yun, mga kasambreros, ginawa niya nilang 2. No? The greatest 2 commandments, mga kasambreros, nung dumating nga siya sa New Testament or sa Bagong Tipan, nung dumating si Jesus Christ, mga kasambreros. Marami ang nagtataka, so bakit parang sinira no, ni Lord Jesus Christ at bakit ginawa nila niyang 2? Itong dapat sana 10 utos, mga kasambreros. Alam niyo po, kung hindi tayo talaga nag-aaral ng malalim at matagal, mga kasambreros, with the help of God's Spirit and God's wisdom, mga kasambreros, ay marami ang malilito, no, na bakit gano'n. So, kung hindi siya tagasira, tagatupad pala siya, bakit niya sinira ang 10 utos at ginawang 2? So, ganito kasi yan, mga kasambreros, kung mahal mo ang iyong kapwa-tao, hindi ka papatay. Diba? Hindi mo sila papatayin. Kung mahal mo ang kapwa mo tao, unang-una muna, diba, yung number 1 na commandment sa 10 commandments ay you shall have no other gods before me, no? Huwag tayong gawa ng mga larawan, mga imahe, nasa itaas, ibaba, sa ibaba ng tubig, and so on, mga kasos. Huwag tayong gumawa ng anumang larawan, tapos doon tayo magbabow down, doon tayo yuko, doon tayo sasamba. So, ang unang utos ni Lord Jesus Christ sa Bagong Tipan ay, you shall love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Tapos ang pangalawa nga ay, you shall love your neighbor as you love yourself. So, kapag mahal natin ang Diyos, hindi tayo gagawa ng ibang Diyos. Okay? Hindi tayo sasamba ng ibang Diyos. Hindi tayo luluhod sa ibang Diyos. Hindi tayo gagawa ng ibang Diyos. Hindi tayo uukit at saka basta huwag tayong gumawa ng ibang Diyos o imahe ng ibang Diyos at luluhuran at sasambahin ang Diyos lamang ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa langit, no? Ang Diyos na lumikha ng langit ng lupa. So, yun lamang yung ating sasambahin. Kung mahal natin ang Diyos. Kung kaya sabi ng Diyos na, sinabi ng Lord Jesus Christ, you shall love the Lord your God with all your heart, mind, with all our soul, with all our strength, ng mga kasambreros, buong lakas. So, ganun yun. Parang sinuma na lang yung parang sinamarize na lang mga kasambreros para hindi tayo mahirapan. So, ganun siya. It's for our own advantage and benefit, mga kasambreros. Pero, hindi niya sinira ang batas. Bagkus ay finulfill, no? Tinupad niya, mga kasambreros. So, pareho din, no, sa ikalawang utos ni Lord Jesus Christ na sinabi niya na mahalin mo ang kapwa-tao mo kagaya ng iyong sarili, no? So, ibig sabihin, kapag mahal natin ang ating kapwa-tao, hindi natin sila papatayin. You shall not commit murder. Kung mahal natin ang ating kapwa-tao, hindi natin sila pagnanakawan. You shall not covet your neighbor's wife or your, you shall not steal, no? Kung mahal natin ang ating kapwa-tao, ang ating magulang, ang ating pamilya, hindi natin, susundin natin yung ating mga magulang. So, you shall honor your father and mother. So, ganun siya, mga kasamaras and so on. So, kumaga pa, sinamarize ni Lord Jesus Christ para hindi na tayo mahirapan kasi love nung dumating si Lord Jesus Christ, love, no? God's, pinakita ng Diyos Ama yung kanyang grabing pag-ibig, no? Through His Son, Jesus Christ. Nung pinadala ni God the Father, yung kanyang kaisa-isang anak, mga kasamaras na si Lord Jesus Christ, patunay yun, proof, mga eternal proof yun, mga kasambreros, eternal habang buhay. At hindi natatapos na patunay na ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ay minsan, once and for all, na pinakita niya at pinadama, mga kasambreros, by sending His Son, Jesus Christ. Grabe, no? So kung kaya sasabi dito ni Lord Jesus Christ na publicly at clearly declared niya, mga kasambreros, na hindi siya pumarito para sirain yung mga batas o yung mga turo ng mga propeta, kundi tagatupad siya ng batas at tagatupad siya ng mga sinabi ng mga propeta, mga kasombrero. So, para maliwanagan tayo. Kasi for quite a long time, no, sa mga debate, sa mga religion, sa mga theology, and so on, mga kasos, talagang pinagdadebatehan yung gano'n. Although, kapag ikaw talaga ay Kristiyano, no, talagang ikaw ay born again Christian, Baptist, for example,
and JIL, no, yung mga ganung mga ano, no, mga ganung mga religion, mga kasembreros or samahan. Well, hindi naman ibig sabihin na tawag dito, hindi ka sa gantong religion if you have faith, no, namumuhay ka mga kasembreros ayon sa pananampalataya mo kay Lord Jesus Christ. Yun yung mahalaga. And by the grace of God, mga kasus, kahit na hindi ka belong sa mga any religion na ito na nabanggit natin. Kasi marami mga kasembreros. But of course, it will help you, no, kapag ikaw po ay belong sa mga Christian churches, mga kasembreros na may follow up, may kapatiran, no, kumaga pa sa isang uling or sa isang baga, kapag marami ay mas lumalakas mga kasembreros at hindi madaling manghina, no? Kapag marami ang baga or kapag marami ang uling mga kasembreros. So as simple as that. So dito talagang malinaw na sinabi ni Lord Jesus Christ na hindi siya ang siya nga yung sinugo, siya yung kaisa-isang anak ng Diyos, no? Siya ang the Messiah, the Son of the living God, no? Jesus Christ mga kasembreros, para tuparin at iligtas ang sangkatauhan from the supposedly eternal condemnation sa impyerno. This verse emphasizes the importance of Jesus as the fulfillment of both the law and the prophets in the Old Testament. So, kung kayo po ay nagsisimula pa lang mga kasembreros sa inyong journey sa pananampalataya sa Panginoon, it's also important na, yes, tama na magsimula tayo, for example, sa Book of John, sa New Testament, kasi ang New Testament ay nagsisimula sa Book of Matthew, Mark, Luke, John. So yung 4 na Gospels na ito mga kasembreros na magkakasunod. So Matthew, Mark, Luke or Lucas, and then John or Juan mga kasembreros. Tapos kasunod dyan yung mga Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Philippians, Ephesians, and so on mga kasembreros. So yung Old Testament, it's also important na kapag kayo po ay nagsisimba, for example, it's also important to read the Old Testament para magkaroon kayo ng historical context or historical knowledge kung bakit na-mention si Isaiah dito. Parang wala naman ako nakita. Parang kasi mga prophets sa Old Testament, sina Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, dito marami pa, sina Gideon, sina King David, King Solomon, and so on mga kasembreros. So Old Testament yan sila, no? Sila Goliath, no? Yung mga sikat na sina Abraham, Isaac, Jacob. So yung mga Adam and Eve, of course, no? Sa Genesis, si Moises, of course, sa Old Testament din. So malalaman niyo po yung history kung babasahin niyo po yung Old Testament. Tapos kung hindi niyo po maintindihan, ulit-ulitin nyo lang, and pwede kayo magtanong, no, sa mga knowledgeable na kasamahan nyo or kakilala nyo mga kasembreros ng ano ibig sabihin nito, bakit may ganito, bakit may ganyan. So it's also helpful mga kasembreros kasi may kapatiran kasi simbahan na maalam sa ganyan, ay instrumentin po sila ng Panginoon para magkaroon ka ng knowledge and wisdom about history sa Biblia and of course truth mga kasembreros o katotohanan. Jesus came not to abolish the law but to fulfill it, embodying its true meaning and purpose. We are called to not only obey the commands of God but also to share and teach them to others by following his teachings and example. Jesus' life and teaching serve as a model for how we are to live and pass on God's message of love, mercy, and justice to those around us. So yun nga, no? Tayo po, kapag nakatanggap tayo ng knowledge, kagaya ng mention ko, kunwari yung mga taong maalam sa ganito, so it's also their mission or task mga kasembreros to share their knowledge and wisdom, no, na i-share sa atin or sa ibang mga tao na nangangailangan din mga, especially our family members, no, yung pagbabasa ng Biblia, maging ugali mga kasembreros, and yung pag-aaral of course ng salita ng Panginoon. Think about the profound impact of Jesus' life and teachings on the way we understand and practice our faith. So nga, no, talagang napakahalaga, and you know, of course, no, talagang walang kapantay ang kabutihan ng Diyos sa atin, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak mga kasembreros para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan and ma-reconcile, no, parang manag-uli ang tao kasi dati kalaban ng Diyos Ama ang tao kumbaga pa number one enemy, mortal enemies mga kasembreros ang tao at ang Diyos. But when Jesus Christ came, nagkaroon ng redemption, nagkaroon ng panag-uli, nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon ng pagpapatawad, forgiveness, nagkaroon ng mercy, nagkaroon ng grace, nagkaroon ng love, basta lahat-lahat nagkaroon ng access, no, to salvation ang tao
sa langit. We can uphold God's law and teachings by recognizing that Jesus came to fulfill the law and the prophets. This means we should strive to live according to the spirit of the law, not just the letter. So yun nga, no, talagang ipamuhay mga kasembreros. Kung pa kahit ma-memorize mo pa kasi ang Biblia, kung ang ugali mo naman ay hindi tugma doon sa sinasabing dapat loving, dapat kind, dapat merciful, dapat forgiving, so useless din po mga kasembreros. So we are called to follow the example of Jesus Christ by embodying the principles of love, justice, mercy, and faithfulness in our daily lives. We demonstrate our commitment to upholding God's law and teachings by doing so. So yun nga, no, talagang kapag ginagawa na natin, yun na yung kumaga pa leading by example tayo mga kasmas. It is important to remember that even the smallest commandment is significant in God's eyes. Every aspect of God's law is designed to lead us towards righteousness and a deeper relationship with Him. Therefore, we should not disregard any part of His teachings, but strive to follow them wholeheartedly. So yun, walang inutos ang Panginoon na useless. So, and every single command, every single word, every single law or tinuturo or teaching mga kasembreros ng ating Diyos sa Biblia ay as important as the other. So, think of the Bible, sa final thought natin, think of the Bible as the ultimate user manual for life. Just as you'd follow a procedure at work to avoid mistakes, dive into the scriptures with the name or the same commitment. So, ganon mga kasembreros, parang yung manual natin na sinusunod sa trabaho, na kapag nagkamali tayo ng pag-follow or pagsunod ay magkakamali din tayo sa buhay. So, ganon po ang salita ng Panginoon mga kasembreros na napakalaga. So, more than the manuals, more than the instructions and procedures na meron tayo sa trabaho, ay ang salita po ng Panginoon mga kasembreros. Alright, so kung kaya wag natin isipin na pumunta si Lord Jesus Christ dito sa mundong ito na alam mo yon, na sinira yung batas or yung kautusan ng Diyos sa Old Testament, but He came to fulfill, no, para to pa rin po ang mga ito. Alright, so naman sa ating Word of God ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and leading by example sa ating kapwa-tao, especially our families. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, no, the Son of the living God, Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.